Ayan. Hello mga ma'am, sir. Good evening. Good evening everyone. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ayan. Ayan. Pa-share po ng live natin mga ma'am, sir. Pa-share, share ng live natin. Good evening everyone. And pa-comment din, pa-comment ng ano nila, location nila kung saan sila located ngayon. Ayan, so much excited ang lahat. Ang daming sagot agad. Ayan, good evening. Ayan, pa-comment po muna kung saan kayo located ngayon. Sige nga mga ma'am, sir. Ayan, nakakamiss pala mag-live, no? Kasi lagi ako nagpapalive. I think that's almost 2 weeks na nagla-live yung mga coaches natin dito sa page. Ayan. Hello po, good evening everyone. Pa-share po mga ma'am, sir. Pa-share. Share po tayo ng live natin. Pa-share po ng live natin mga ma'am, sir. Ayan. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi po, magandang gabi. Ayan. Hello. Good evening. Ayan, pa-share po tayo ng live natin mga ma'am sir. Pa-help po ako share ng live. And pa-mention ng mga friends natin dito. Ayan, sharing is caring. Ayan, sige. Ayan, sige po para marami tayo at masaya tayo sa live session natin, okay? Ayan, kasi mamaya mambubudol ako. Ayan, good evening everyone. Pa-comment na din ng location nila kung saan sila located ngayon habang nanonood sa live session ni Teacher Seppi. Ayan, magandang gabi po, magandang gabi. Ilang days na lang bang natitira? Ayan. Check na natin. Today is January 15. Ilang days na lang ba?
Oy, ayan. Oh, ilang days na, ilang days nga. Sige nga, sige nga. Hello po, hello from Calinog, Iloilo. Si Teacher Reyna Grace Marie Lastrilla. Ayan, good evening po. Ayan, Tacorong City, Sultan Kudarat naman, si Teacher Feby Castillo. Good evening po, good evening, good evening. Ayan, good evening po. Bacolod, mayad nga gabi da sa inyo, Bacolod. Ayan, Teacher Michelle Bendicio Pabon. Ayan, mayad nga gabi. Mayad nga gabi subong dra sa Bacolod. Ayan. Zamboanga Sibugay, Teacher Gracia 143. Ayan, good evening po. Good evening, good evening. Good evening po sa inyo. Good evening. Ayun. Oo. Ayan, Davao City, mayong gabi. Odned Paradillo Telebrico. Ayan, Teacher Odned. Good evening po. Ayan, from Alicia Isabela naman, si Teacher Ronaldin Hacienda. Ayan, good evening po. Good evening, good evening, good evening, good evening, Cagayan Valley, Teacher Jairisa. Ayan, wait lang po, Cagayan Valley, Teacher Jairisa Kines. Ayan, good evening po, good evening, good evening, good evening. Kawayan Negros Occidental, good evening po. Ayan, Pangasinan, Teacher Angelo Molano, Masantos Yalabi, Pangasinan. Ayan, yes po. Ayan, o 'di ba? Sabi ni Teacher Gracia, oh. Ayan, 67 days left na lang, 67 days. Ayan, ayaw nyo ba sumali sa TCRC? Ayaw nyo ba sa TCRC? Ayan, message niyo ako mga ma'am sir, message niyo ako. 700 pesos hanggang ultimate final coaching na yun mga ma'am sir. Tapos may ano pa kayo, 25 sets na proof ed, 25 sets na gen ed mock boards. Asan pa kayo niyan? Ayaw nyo niyan? At saka 12 sets na ano, major ship mock boards. Ayaw nyo nun? Ayaw nyo ba? Ayaw nyo ba? Ayan, PM niyo ako mga ma'am sir, i-message niyo ako ha. I-message niyo ako. Ayan, 67 days na lang to go. Mag-ano na, aandar na ang March 23 let exam natin. Ayan, sige. Ito yung ano offer namin ngayon mga ma'am sir. Ayan, March 2025 let coaching. Ano bang kasama nito? Ayan, sa mga gustong sumali ha, yung ano natin, Prof. Ed and Janet, 700 pesos hanggang final coaching na yan mga ma'am sir. Alam nyo ba, ang TCRC ang may pinakamahabang ano, pinakamahabang final coaching sa Prof. Ed and Gen Ed. 12 days. Ayan, 12 days po. Ayan, 8 hours a day. 8 hours a day po yan. Ayan, kumusta naman? Kami po ang may pinakamahabang final coaching sa balat ng lupa pagdating sa sa let. Okay? Ayan, Prof. Ed and Gen Ed pa lang yan. Ito po, 3 days po ang final coaching natin dyan. Tapos, ito po, kasama ng ano natin mga ma'am sir. Ito ha, 25 sets proof ed. Ayan, each 25 sets Macboard ng proof ed, 25 sets Macboard ng gen ed. Tapos eto naman, ayan, each po yan mga ma'am sir. Ito namang major subjects natin, 12 sets po yan mga ma'am sir. Kompleto tayo ng major ship. Ayan, kompleto tayo ng major ship. Ayan, kailan po ba nag-start? Nag-start tayo last year pero pwede pang habulin mga ma'am sir kasi po yung past sessions, yung mga previous sessions natin, recorded po yun mga ma'am sir. Yung live sessions natin, naka-record po siya. Kaya pwede nyong balikan ngayon. Pwede nyong balikan. Ayaw nyo ba niyan? Ayaw nyo ba? Tapos dito din, may pabaon din tayo. Yung mga pabaon blessings namin mga ma'am sir, ayan, pabaon blessings, ito yung malakas eh. Ayan, pabaon blessings, binibigay namin yan. Ayan, a night before the ano. So March 22 ng gabi namin yan binibigay because that is, ayan, classified files po yan mga ma'am sir. Okay, pabaon blessings, binibigay namin yan sa inyo. Ayan, ayaw nyo ba yan? Ayan, may pre-board pa kami aside sa 25 sets na proof ed, 25 sets na gen ed mock boards, meron pa tayong pre-board. Ayan, pre-board. Pre-board sa Prof Ed, pre-board sa Gen Ed, pre-board sa major subjects. Ayan, alam nyo ba yung ano, per set namin? Yung isang set niyan, 150 questions. Ayaw nyo yan? Tapos yung mga ano, yung mock boards namin, mga previous let questions. Ayan, ayaw nyo niyan? Ayaw nyo niyan? Sige, bahala kayo. Ayan, sige. Message nyo lang ako mga ma'am sir. I-message nyo lang po ako. I-message nyo po ako ha. Sa mga gusto ng grasya at magkaroon ng 3 letra ngayong March 23, message nyo ako, okay? Ayan, sige, sige. Ngayon, naka-daily sessions tayo ha. Daily sessions na tayo. Ngayon, si Coach Joshua ang yung nagko-coaching dun sa paid, sa exclusive group namin. Ayan, very intensive and comprehensive review po yung ginagawa namin mga ma'am sir. Kasi aside sa drills, mayroon pa tayong content-based lectures. Okay? Ayan. Ayaw nyo nun?
Sige. Okay, dito tayo. Unang tanong, I blank a movie at 7 in the evening yesterday. Ayan, anong sagot? Yes po, Gen Ed po, Gen Ed. General education tayo ngayon, okay? Ayan, mag-Gen Ed naman tayo kasi lagi na lang tayong proof ed ng proof ed. Okay, ano ang sagot natin dito? Pakiin po dyan sa chat box mga ma'am sir. Ano ang sagot nila for this question? Ayan, hello po. Good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Good evening, good evening. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ayan, sige. Ayan, letter A daw. Letter A, letter A, letter A. Ayan, puro letter A ang sagot. Puro letter A ang sagot. La 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 la. Ayan. Wala nang magbabagong buhay. Wala nang magbabagong buhay. Ayaw nyo ba magbagong buhay? Ayan, ayaw magbagong buhay. Puro letter A ang sagot. Letter A ang sagot. Ayan, wala nang magbagong buhay? Wala na po ba? Wala na? Final na yan? Final lang ang letter A? Ayan. Okay, ayan. Wala nang magbabagong buhay? Walang magbabagong buhay? Wala na po ba? Ayan. Okay. Sige, sige, sige. Ayan. Oo. Okay, ayan. Ang tamang sagot natin mga ma'am sir ha, ang tamang sagot natin dito is letter B. Ayan, letter A kasi kayo. Oh, ayan, ayan tuloy, ayan tuloy. Ayan, 'di ba sabi ko sa inyo magbagong buhay? Ayan, 'di ba sabi ko sa inyo magbagong buhay kayo? Ayaw talaga. Ayan. Ayan. Unang tanong, tumba. Unang tanong, tumba. Okay, bakit kaya? Bakit teacher? Bakit ganyan? Bakit number one dapat letter B ang sagot? Okay, so ganito ha. Ganito. Ayan. Proud tumba here. Ayan. It's okay, teacher. Okay lang yan. Eh, diligwak. Yay! Sabi ni Teacher Jude. Okay, so ganito yan mga ma'am sir ha. Explanation, rationalization, ano pa ba? Okay, ayan. So, meron tayo dito. Pag sinabi kasi yan mga ma'am sir na yesterday lang, pag eto lang yung time expression natin, ang sagot niyan letter A. Nakuha nyo? Nakuha? Now, pag, ayan, pag may specific time yan mga ma'am sir. Kahit may expression tayo dyan na yesterday, last night, last week, last month, tapos may specific time, okay? Ayan, may specific time po yan mga ma'am sir. Ayan, pag may specific time, dapat past continuous ang gagamitin natin. Okay, ayan. Ano po ba ang ano teacher Sepi, ang pattern ng past continuous? That is was or were, ayan, plus ing form ng verb. Ayan, nakuha? Nakuha po? Ayan, nakuha. Ayan, nakuha po. Okay, ayan. So letter B ang sagot natin. Nakuha po ba? Kung nakuha, pa-comment nga ako ng 1 dyan sa chat box. Kung nakuha, ayan, sige. Kung nakuha po, pa-comment ng 1 dyan sa chat box. Now na po, pa-comment ng 1, pa-comment ng 1 dyan sa chat box. Ayan, hello po. Good evening, good evening. Okay, ayan. Sige, wait ko munang may magano dyan sa chat box kung nakuha si question number 1. Okay, yun ah. Okay, sige, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It's okay. Ligwak, it's okay. At least you learn, di ba? Ayan, at least you learn. Now, o, di ba? Okay, sige. Pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo. Question number 2. What is the greatest integer that evenly divides both 21 and 63? Sige nga po. Ano ang ano natin dito? Ano ang sagot? Ano ang sagot sa question number 2? Question number 2. Ayan. Sige. Okay. Ano ang sagot natin? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Number 2, palagay po ng question number mga ma'am sir ha, para hindi maano yung bagong pasok. Ayan. Sige po, pasok mga suke, pasok. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi. Okay, ang tamang sagot natin, so ganito yon mga ma'am sir ha, pag ganito, evenly divides, that means, ang tinatanong dyan is
GCF. Now, paano natin gawin? Pag GCF or LCM, mga ma'am sir ha, diretso na kagad tayo ladder method. Wag na yung mag-list-list pa tayo ng mga factors and stuff. Ayan, it will take time. Okay? So, eto siya, 21 tapos 63. Okay, so anong una nating gawin? Kung hindi kaya ng malaki, so let's go with the maliit. It's okay to use the maliit. Okay? Ayan. So 7, try natin 7. 21 divided by 7, that is 3. O, di ba? Ito naman, 63 divided by 7, we have, ayan, magkano, magkano? 9 po. Ayan, bilugan natin si 7, mga ma'am sir, kasi common sa dalawa, di ba? Or given na numbers dyan. May common pa ba si 3 at 9? Yes po, meron pa, teacher. And that is 3. Ayan, 3 divided by 3, we have 1. 9 divided by 3, we have 3. Okay, bilugan din natin kasi common siya, o di ba? Now, our GCF, ayan, GCF po natin, mga ma'am sir, multiply natin itong binilugan lahat. 7 times 3, and that is 21, which is letter D. Now, question, side question, LCM po, how much naman, teacher? Ayan, so ganito lang, mga ma'am sir, multiply lang po natin yan lahat-lahat, that is our LCM, okay? Ayan, so 7 times 3, this is 7 times 3 times 1 times 3. Ayan, so how much ang LCM natin? That is 63 din, okay? Clear po ba? Clear po ba, mga ma'am sir? Clear po? Ayan, our answer is letter D. Nakuha niyo po? Nakuha po kung paano kunin ang LCM at saka DGCF? Nakuha po ba? Pa-comment ako ng 2, mga ma'am sir, kung nakuha at naintindihan si question number 2. Ayan, sige, 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 sige. Yes. Okay, good. Now, gusto niyo mga ma'am sir? Gusto niyo ng free Macboard ulit ng Prof. Ed and Gen Ed? Kasi naka na ako naka 4 na, naka-4 na akong pa-Macboard ng free Macboard ng Prof. Ed and Gen Ed. Gusto niyo ba? Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba? Hi po, Sir Zepi. Na-miss ko po yung tawa niyo po. Last September taker po. Finally, LPT na po. Ayan, thank you so much. Thank you din. Thank you din, Teacher Fel. Ayan, Teacher Fel. Beral Bayani. Maraming salamat sa tiwala sa amin at pinagkatiwala niyo yung journey niyo sa 3 letra sa TCRC. Maraming salamat. Okay, ayan. Kung gusto niyo ng free Macboard, mga ma'am sir, ng Prof. Ed and Gen Ed, bukas na bukas din agad. Ayan, paabutin nyo ng 1,000 viewers ngayon. Deal tayo. Maka-deal ba tayo niyan? Ayan, share nyo po sa GC nyo. Sa GC, ano pa ba? GC, mga groups. Ayan, let groups. Abot tayo ng 1,000, mga ma'am sir. Kahit 1 point lang, abot ng 1,000. Free Macboard ako ng Prof. Ed and Janet agad-agad bukas. Okay? Ayan, sige. Next, move on tayo. Move on tayo. Next question. Next question tayo. Ayan, next question. If the scores in mathematics test of 41 students are arranged from the highest to the lowest, the 21st score is the mode, median, mean, or standard deviation. Ayan. So, anong sagot natin dito, mga ma'am sir? Ano po ang sagot? Ano ang sagot? Ayan. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Sige, sige. Ano ang sagot natin? Ano ang sagot natin, mga ma'am sir? Okay, ayan, sige. Paki-in po dyan, mga ma'am sir. Paki-in lang po dyan sa chat box kung ano yung tamang sagot natin or yung feeling natin na tamang sagot sa question na ito. Sige po, sige po. Okay, ayan, sige. Ayan. Anong sagot? Anong sagot? Anong sagot? Pa-share po ng live natin, mga ma'am sir. Pa-share po. Pa-share, share. Pa-share ng live or pa-mention ng mga friends natin dito sa chat box. Ayan, pa-mention ng mga friends natin dito sa chat box. Yung mga friends natin na magte-take din ng March 2025 LET exam. Ayan, sige po. Pa-comment, pa-comment, pa-comment dyan sa chat box or pa-share ng live na ito. Okay, ang tamang sagot natin dito, mga ma'am sir, is letter B tayo. Ayan, letter B tayo, letter B. Bakit po? Bakit po? Ayan, 'di ba 41 students? So that means ang pang 21st na score, pang 21st na student na nakakuha ng ang tawag natin diyan, mga ma'am sir, kasi ito 20 scores po dito, okay? 20 scores at saka 20 scores din dito na nakalist, okay? Ayan, ito yung pang 21st po ha. Median po 'yan. Hinati yung given set of data into 2 equal numbers of data. The 21st score is the middlemost or what we call the median. Pag mode naman, ito yung nag-appear ng sobrang dami, okay? Or the most frequent na nag-appear na data sa given set. Okay? Ayan. Mean is just average. Okay? Ayan. Sige po. Standard deviation naman. Ano naman yung standard deviation? This is distance. Because the first three, mode, median, mean, they are
Measures of, anong tawag natin? Measures of, ayan, measures of central tendency. Okay, central tendency. Ito naman si standard deviation, mga ma'am sir. Itong tatlo ayan, etong tatlo. Ayan, si mode, median, at saka si mean, measures of central tendency. Si standard deviation naman, kasama ni variance, ayan, measures of, ayan, measures of dispersion or spread of data. Oh, sorry. Dispersion po or spread ng data. So that means, si ano po, si standard deviation, mga ma'am sir, that is the spread of the given set of data with respect to mean. Okay? Or to the average. Ganon po. Ganon ang definition ng standard deviation. Gets po ba? Ayan, kung gets po, pa-screenshot, mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And paano po? Pa-comment ang 3 dyan sa chat box kung nakuha si question number 3. Ayan, now na po, mga ma'am sir. Now na po. Now na po. Now na po. Ayan, hello po. Hello, mga ma'am sir. Ayan. Uy, ang daming nagme-mention sa ano natin, sa chat box. Ayan, laban po tayo. Laban tayo. Magpa 500 na tayo. Ayan, sige. Okay, ayan. Sige po, screenshot na tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And pa-comment ng number 3 dyan sa chat box, mga ma'am, sir. Okay, ayan. Sige, move on tayo. Question number 4. Neither my brothers nor my sister blank interested in pursuing a PhD degree. Ayan. So, is, are, have, don't have. Ayan, anong sagot natin, mga ma'am, sir? Ano po ang sagot natin dito? Ano po ang sagot natin dito? Question number 4. Question number 4. Ayan. Sige po. Pakiin po, mga ma'am sir. Mas maganda po na mag-ano sa tayo, magsagot-sagot din tayo diyan sa ano. Wag mahiyang sumagot, mga ma'am sir. Mali man 'yan o tama, wala pong problema, ha. Ayan. Para may active learning na nagte-take place. Okay? Ayan. So, mag-comment tayo ng mga sagot natin diyan sa chat box. Ayan. Ako nang bahala sa mambabash. Pero with my experience, sa tagal ko na dito nagla-live sa Teacher Sepi, wala namang nangbabas doon sa mga kapwa kapwa nagko-comment ng mga ano. Ang marami lang talagang basher doon sa TikTok doon sa kabila. Ayan. Okay, ayan. So tamang sagot natin for this question is, ayan. Oh. Neither. Ayan, 'di ba pag sabi at nung lagi kong sinasabi sa inyo, pag nakakita kayo ng neither nor at saka okay, eto either or. Ayan, dalawang subjects tayo, subject at saka subject. Lagi nating tandaan ang subject, ang main subject natin ay consider is yung after ng nor or after ng or the nearer subject dun sa verb. So ano yung subject natin? Eto siya, singular subject. So that means singular verb ang kailangan natin dito. Tama po ba? Now, kung singular verb po, mga ma'am sir, plural po ito. Plural. O, 'di ba? Mga plural 'yan. So wala na po 'yan. Ang tamang sagot natin is letter A. Nakuha? Nakuha po? Nakuha po, mga ma'am sir. Nakuha po ba? Ganyan po ba? Nakuha po ba, ma'am? Ayan. Sige, ayan. Sige. Nakuha po ba, ma'am? Okay. Okay. Sige. Pa-comment ng 4, pa-comment ng 4, and then SSD na din, pa-comment ng 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, SSD 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sige. Dito tayo. Yes po. Ayan. Move on tayo. Question number 5. What is the equivalent fraction of the decimal 0.825? Ayan. Ano daw? Is it 7 over 8, 9 over 10, 17 over 40, or 33 over 40? O, anong sagot natin dyan, mga ma'am sir? Sige. Anong sagot po? Pakiin po dyan sa chat box. Pakiin. Hala, may ano dito, may mga nagme-mention, may kagawad ng barangay, ano pa ba, ayan. Si kagawad ng barangay daw nila ni Teacher Melchor. Ayan, sabi niya si kagawad Catherine Rabor. Ayan. Good evening po, kagawad. Ayan, good evening.
Okay, sige, sige. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Okay, ang tamang sagot natin dito is ayan, oh, 'di ba? Oo, oo, oo. Ilang decimal places po ba ito mga ma'am sir? So we have ilan ba? 1, 2, 3. Tatlong decimal places. Ganito lang gagawin natin. Tatlong decimal places 'yun, 'di ba? So whole number 'yan, 825. Tapos tatlong zero sa baba kasi tatlong decimal places 'yun, 'di ba? Add ng 1 diyan. That's it. Okay? And then divide lang natin ng tag 25 'yan kasi common factor po nila ang 25. 825 divided by 25, that gives us 33, and then 1,000 divided by 25 is 40 po. And so our answer is letter D. Okay? Ayan, nakuha po, nakuha. Nakuha po ba mga ma'am sir? Ganun lang po, ganun lang po, ganun lang po. Okay, ayan. Sige, sige. Move on tayo. Pa-screenshot po muna mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo. Move on tayo. Number blank. Ay, number 6. They blank fishing. They are still enjoying it until now. Ayan. Oy, they have gone, they have never been, or they have been, or they have been gone. Ayan, ano na, ano na. Ano, anong sagot natin? Sige. Tulad ba ito sa question number 1 ng budol or makakasagot na ang lahat? Sige nga. Question number 6. Ayan, pareho ba sa question number 1 ito? Na ang question na ang nambudol, hindi na si Teacher Seppi. Pakiin mga ma'am sir, pakiin ang mga sagot natin. Pakiin ang mga sagot natin. Okay, pakiin po. Pakiin dyan sa chat box, pakiin. Ayan, lahat po ba dito mga ano, March 2025 let takers? Ayan, March 2025 LPTs po ba't lahat ang viewers si Teacher Seppi ngayon? Ayan, kung March 2025 LPT ka po, teacher, pa-comment ang present dyan sa chat box. Ayan, letter C, letter C, letter C, letter C. Ayan, letter C ang majority or letter C pala lahat, letter C ang sagot. Okay, ayan, kung March 2025 LPT ka, teacher, pa-comment ng ayan, present dyan sa chat box, pa-comment ng present. Ayan, check natin kung marami bang March 2025 LPTs dyan sa ano natin. Viewers si Teacher Seppi ngayon. Okay, ayan. Oy, oy, oy. 1, 2, 3. Ayan. 4. Ayan. Okay, may graduating. Ay, maganda yun. Maganda yun, teacher. Kasi alam nyo, mas malayo ang mararating ng mas maagang ano. Ayan, mas maagang nag-review. Ayan. 'Di ba? Sabi nga nila, mas daig ng maagap ang masipag. Kaya mas maganda, maaga pa mag-review na. O, 'di ba? Para ang tatlong letra, one take QT lang tayo mga ma'am sir. Okay? Uy, ang daming mga ano dito. March 2025 LPTs. Lahat naka-present, may September din. Ayan, good, good, good. Maganda yun, maganda yun. Earlier pa lang. Okay, so dito tayo mga ma'am sir. Ang sagot nila, letter C daw, letter C. Okay, so ganito ha. Ayan, letter C ang sagot lahat. Letter C, letter C, letter C. Ang tamang sagot. Ayan, ang tamang sagot is letter A. Ayan, o, di ba? Budol ulit, budol. Ayaw magbagong buhay. Ayan, okay. Bakit letter A, Teacher Seppi? Bakit letter A, hindi letter C? Ayan, C ang sagot namin. Ayan, sige, mangungopia din ako. Ayan. Okay, ang tamang sagot natin, letter A. Bakit mga ma'am sir? Kailan ba ginagamit ang gone at saka been? Ayan, wala na nakaalala. Na-discuss ko na to ng ilang beses Ayan, wala nang nakaalala. Okay, so ganito yon mga ma'am sir ha. Sabi dito ha, they blank fishing. They are still enjoying it until now. So that means hindi pa sila nakauwi. Okay. Ayan, so ganito yon mga ma'am sir. Ginagamit natin ang bin pag pumunta ka sa lugar at nakauwi ka na. Okay? Clear? Si gone naman mga ma'am sir, pumunta ka sa isang lugar, hindi ka pa nakauwi, hindi ka pa nakabalik. Na gets? Gets po? Ayan. Okay. Oh, 'di ba sabi ni Teacher Nonoy, oh, sabi niya early preparation secures the license. Kaya mag-enroll na. Oy. Ayan, no, 'di ba? Early preparation secures the license. Kaya mag-enroll na. Review yata 'to ng ano, TCRC.
Okay, sige. Nakuha po ba mga ma'am sir? Nakuha po? Nakuha? Nakuha po ba ang tamang sagot natin, letter A? Nakuha po, nakuha, nakuha. Sige nga, pa-comment ng 6, pa-comment ng 6. O, di ba? Hindi natin dapat isagot si letter C kasi until now, nagfi-fish pa rin sila unless nakauwi na sila, mag-letter C tayo. Ayan, kasi sila nag-fishing pa eh. Hindi umuwi ng maaga eh. Ayan, hindi kasi umuwi ng maaga, yan tuloy. Okay, sige. Okay. Ayan, screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo. Number 7. Number 7. Ayan. Ano ang sagot natin dito, mga ma'am sir? Sagot po, sagot po, sagot. Ayan, mag 600 na tayo. Mag 600 na tayo. Konti na lang, mag 1K na. Ayan, mag 600 na tayo mga ma'am sir. Tuloy-tuloy lang pa-mention and pa-share ng live natin. Ayan, para sa mockboards bukas, para sa free mockboards bukas. Ayan. Tuloy-tuloy lang, share and ano po, share and mention. Share and mention lang po mga ma'am sir. Share and mention. Okay, share ng live or pa-mention ng mga friends natin dyan sa chat box. Pinawi na ni nanay. Okay, tamang sagot natin mga ma'am sir. Sa question number 7, ano ang sagot? Ayan, sige po, sige po, sige po. Okay, number 7. Okay, ayan. Pwede pang magbagong buhay. Sa number 7, pwede pang magbagong buhay. Ayan, letters B, C, D, or A, B, C, D, kompleto pala, kaya wala nang magbagong buhay. Kompleto. Okay, so ganito lang 'yan mga ma'am sir ha, may strategy tayo dito. Walang calculation or gamit ng decimal and stuff, mga gano'n-gano'n, okay? Pag percentage mga ma'am sir, ano nga ang lagi kong sinasabi? Pag percentage po, diretso na tayo over 100 'yan kasi pag percentage means over 100 or per 100 percent. Cent means 100. So over 100 or per 100, okay? Ayun. Now, so paano natin gawin si 7 over 25 para maging over 100? Ayan, anong i-multiply natin kay 25 para maging over 100 siya? Multiply po natin ito ng 4 mga ma'am sir. Then multiply din natin ng 4. Kung anong multiply sa baba, multiply din natin sa taas. Okay? Ayan, para pareho. Now, 25 times 4, that gives us 100 na. Remember, percent is per 100. Okay? So 7 times 4, 28, or this one is equal to 28%. Nakuha po? Nakuha po mga ma'am sir. So letter D po tayo. Letter D. Okay? Letter D. Letter D. Ayan. Nakuha po ba? Pa-comment nga ako ng 7 mga ma'am sir kung nakuha si question number 7. Ayan. Pa-comment po ako ng 7. Pa-comment ng 7. Diyan sa chat box. Diyan sa chat box. And pa-screenshot na din. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Sige. Move on tayo. Question Number 8, the Let Review Coach together with the reviewist blank having a great time during the review sessions is are have been were. Anong sagot natin dito? Bakit 4 daw ang ginamit? Okay, so eto ma'am sir ha, lagi po kasi natin gawin na 100 yung denominator, okay? Ayan, so ano po bang pwede nating i-multiply kay 25 para maging 100, di ba po? 4. Okay, so isang drill pa tayo mga ma'am sir bago tayo mag-move pala sa question number 8. Now, eto, pa-change po, pa-change ano sa percentage ang, eto ha, ano sa percentage ang 6 over, wait lang. Hindi, mali pala, wait lang. I-ano natin para mas ano, okay? Para mas klaro. Okay, so shall we say 9 over 20? Sige nga. Pa-change nga po, pa-change nga ng 9 over 20 into percentage. Sige nga po. Ano? Ayan. Ano ang dapat i-multiply natin sa 20 kasi para maging 100, di ba po? Ayan. So, dapat ito siya maging 100 lagi. Anong i-multiply natin sa 20 para maging 100? So, i-multiply natin siya ng kung anong minultiply sa baba, ganun din sa itaas. Very good. Ayan, di ba? I-multiply po natin siya ng 5. Para maging 100 na siya, di ba? 20 times 5, that is 100. Laging 100 po tayo pag percentage mga ma'am sir ha.
Ayan. So that means this one multiply din ng 5, magiging 45 na po yan. Or this one is 45%. Okay? Ayan. Nakuha po? Okay, sige. Screenshot ulit tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 8 tayo, number 8. The Let Review Coach, together with the reviewees, blank having a great time during the review sessions. Ano ang sagot natin dito, mga ma'am, sir? Ano po ang sagot natin dito? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ano ang sagot natin dito? Okay, ayan. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Number 8 po, number 8. Ano po ang sagot natin, mga ma'am, sir? Pakiin lang po dyan sa chat box kung ano po ang sagot nila para po, ayan, ma-rationalize na natin si question number 8. Ayan. Okay, ayan. Tandaan natin, mga ma'am, sir, ha? Tandaan natin, ha? Okay, ayan. Ang tamang sagot natin dito, wala nang magbabagong buhay sa ano, wala nang magbabagong buhay sa sagot ng number 8. Ayan, tamang sagot natin is letter A. Okay, ayan. Bakit letter A, Teacher Zeppy? Bakit letter A? Tandaan natin, mga ma'am, sir. Ito po, together with, ayan, marami po ito sila, 4 sila, along with, ayan, kasama po yan sila, as well as, ayan. As well as, tapos yung isa pa, in addition to. Okay? Ayan. Addition to. Ayan. 4 po yan sila, mga ma'am, sir. They are what they call, they introduce the intervening phrases. And intervening phrases, mga ma'am, sir, they just add information but they don't affect the subject-verb agreement. Now, and usually, mga ma'am, sir, they are separated by the 2 commas. Okay? Ayan. May 2 commas dyan. Okay. So, that is ang subject natin is the Let Review Coach. Now, Let Review Coach is singular subject, so that means singular verb tayo dito. Plural po ito, plural, plural, di ba po? So that means letters B, C, D are all not the correct answer for question number 8, and that is the only answer is letter A kasi siya lang po ang singular natin dito. Okay? Nakuha po? Nakuha po, mga ma'am, sir? Nakuha po? Ayan. Paano po tayo? Paano po? Pa-comment nga ako ng 8 kung nakuha. Pa-comment po ako ng 8. Pa-comment ako ng 8. Ayan. Sige, sige. Pa-comment po ako ng 8. Pa-comment ng 8. Okay. And then pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Sige, sige. Okay, ayan. Move on tayo. Question. Yun, no? Question number 9. How many cubic centimeter are there in 1.03 liters? Ayan. Cubic centimeter, ha? Hindi ml ang tinatanong dyan. Ilan, mga ma'am, sir? Ilan po? Ilan po? Ayan. Hindi po cubic ml, hindi po ml ang tinatanong, cubic centimeter po. Cubic centimeter. So anong sagot natin diyan? Sa question number 9. Ano ang sagot po natin? Sagot, 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 sagot. Ayan. Sagot po natin, mga ma'am, sir. Ano po ang sagot natin? Okay, ayan. So number 9, ang ano natin dito, mga ma'am, sir. Okay, tandaan natin 'to, ha. Tandaan natin ito. 1 ml, 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. Okay? Ayan. And remember that 1 liter is equal to 1,000 ml. Therefore, 1 liter is also equivalent to 1,000, ayan, cubic centimeter. Okay? But ang sa question natin is 1.03. Okay? So 1.03 liters times 1,000 lang po yan. That gives us 1,030 cubic centimeter po. And this is our answer. Letter C tayo. Nakuha po? Yes po, mga ma'am, sir. Yes po, yes po. That is letter C. Okay? Ayan. Screenshot tayo, mga ma'am, sir. Screenshot po tayo dyan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Next tayo. Number 11. Number 10.
Ayan, number 10. Ano ang sagot natin dito mga ma'am sir? 1/3 of the students blank some after school follow-ups. Needs, need, is needing, ayan, has been needing. Ano ang sagot natin dito? Number. Ay, di po na SS. Sige po, sige. SS natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, so dito tayo. Okay, sa number 10 sabi, letter B. Ayan, may mga paunang sagot. May mga paunang sagot. Letter B daw sa number 10. Ayan, number 10. Ano ang sagot? Okay, so dito tayo. Okay. Number 10 mga ma'am sir, ang ano natin ha, tandaan natin ito. PDF po 'yan. Okay, so ano po ba ang PDF teacher? Ayan, so percentage, decimal, fractions. Again, percentage, decimals, fractions. Plus singular count noun, plus singular verb tayo diyan ha, tandaan natin 'yan. Tapos plural count noun, plus plural verb tayo diyan. Or mass noun or non-count noun, that is plus singular verb. Now, check natin. 1/3, ayan, sorry, this is with S. 1/3, that is fraction. Ayan, students. Plural count noun. So that means plural verb tayo dyan. Okay, nakuha? Now, kung plural verb yan, singular, plural, singular, ayan, and then singular. So ang sagot natin is letter B. Okay? Nakuha po? Nakuha po mga ma'am sir? Nakuha po? Ayan, sa question number 10, ano po, letter B tayo. Okay? Ayan, nakuha. Pa-comment nga ako ng 10. Pa-comment ako ng 10 mga ma'am sir. Ayan, pa-comment ako ng 10 dyan sa chat box po. Pa-comment ng 10 dyan sa chat box. Ayan, kaya po ba? Kaya po? Okay, sige. Uy, okay, move on tayo. Question number. Ayan, meron pa palang advertisement. Okay, so dito mga ma'am sir ha, daily Monday to Friday tayo dito. Ayan, 6 to 8 PM po. And then meron tayong eto naman weekends tayo, okay? Weekends. Ayan. Tapos, meron tayong eto siya, may 23 sets tayo. 23 sets po. Mockboard ng ProofEd 23 20 hindi pala 25 sets ng ProofEd, 25 sets ng GenEd. Eto naman 12 sets po, 12 sets. Kaya i-message niyo ako mga ma'am sir. Yan po yung alam niyo ba kung ano yung benefits ng pagte-take ng Macboard? Alam niyo ba anong benefits noon? Una-una, endurance. Okay? Endurance. Pinakauna. Alam niyo bakit? Kasi sa actual let, kung ano kayo, kung BEd kayo, dalawa yung iti-take ninyo. Dalawang subjects. Prof Ed at saka Gen Ed, ano yun, tag 150 questions. Now, kung BSEd ka, tatlo. Ayan, tatlong tag 150 questions yung sasagutan nyo. Prof Ed, Gen Ed, Prof Ed, and then major subjects. Now, kung hindi kayo sanay mag-take ng mga test mga ma'am sir, like mockboards, ganon, mababa ang resistance ninyo pagdating sa ano, I mean yung ano nyo, yung endurance nyo, hindi nyo mahirapan kayong anuhin yung time, yung buong isang araw na mag-take ng test, okay? So as early as now mga ma'am sir, dapat sanay na tayong mag-take ng test. Mockboards is very good. Very nice training for that. Pangalawa, sa mockboards po, ang pangalawang benefit ng mockboards, ma-develop po yung ano natin, test taking skills natin. Tingnan nyo, may isa tayong reviewer sa TCRC. Lagi siyang nagte-take ng mockboard. Pagdating sa actual let, yung GenEd niya 1 hour lang. Ayan, GenEd niya 1 hour lang. Oh, ito lang yun. Ayan lang yung nasabi niya. GenEd, my goodness, Teacher Seppi. Yung GenEd 1 hour ko lang tinake. Bakit po? Ayan, nasanay kasi ako nasanay akong mag-take ng test and it's really very easy for me. Ayan, kaya madali lang. At pinagtatawanan pa siya ng pinagtatawanan siya ng mga kasama niya sa room kasi nga lagi siyang nauna. Siya ang naunang magsasubmit ng mga test papers niya. And then, ayan, alam nyo ba ang results? Out of 24 sa room na nag-take na yon, kasi chinek niya yung kung sino yung mga yung listahan ng room assignments, chinek niya kung sino yung sino-sino yung mga kasama niya dun sa list ng PRC, kung sino yung mga kasama niya sa room. Tapos chinek niya sa results, alam nyo ba out of 24 ilan silang pumasa? 7 sila at isa siya. O, 'di ba? 'Di ba? Ayan, ganon. Pangalawa, ma-develop yung test taking skills natin. Pangatlo, familiarization ng test structure mga ma'am sir. Familiarization ng test structure. Isa 'yun. Ayan.
ay ano tayo, dalawang bagay yung pwedeng mangyari sa actual let. Una, yung prepared, yung well prepared, ayan. So madali lang yung exam lalo na yung mga nagre-review. I'm not belittling naman yung mga nagse-self-review kasi may nagse-self-review naman na nagta-top notcher eh. Ayan, pero 'pag ano kasi hindi tayo sanay sa mock test, pagdating sa actual let, talagang ano tayo, drain na drain. Yun yung ano talaga, isa sa kalaban yun, being drained during the exam. And it's really very hard and it's very not good sign kasi maapektuhan po talaga yung performance natin doon. O, 'di ba? Ayan, sige, sige. Basta sa mga gustong sumali dito sa TCRC, present kami mga ma'am sir. We are here ready to help you. Ayan, with our coaches. Sa ProFed and GenEd, tatlong top 1 yung coach nyo. Si Coach Weng, top 1 nung September 21. Si Coach Joshua, top 1 nung 2019. Si Coach AJ, top 1 nung September 2019. And mga major subjects natin mga ma'am sir, mga top notchers din, mga high raters din po, okay? Ayan. And then may mga mock boards din tayo sa major subjects kaya walang problema 'yun. Training is itong pinakauna naming pinakauna naming ginawa. Ayan, pinakauna naming ginawa na ganito ang ano namin, training. Okay? Anyways, question number 11. Of these kingdoms that constituted ancient Korea until 668 AD, which was the largest? Ayan. Paano kaming TLE major? Meron po sa TLE. Meron po tayo sa TLE. Meron tayong mga mockboard sa TLE, mockboard sa social science or social studies, mockboard sa mathematics, and ano pa ba? Mockboard sa English, mockboard sa Filipino, mockboard sa ano po? Ah, General Science major, Macboard sa MAPE, Macboard sa Values Education. Okay, ayan. Yun po yun. Mayroon kami, kompleto tayo dyan. Okay. Sige, sige, sige. Sagot natin mga ma'am sir. Anong sagot natin dito? Anong sagot natin dito? Ayan. Okay, dito tayo. Question number 11. Ayan, sino daw ang pinakamalaki? Ayan, ang pinakamalaki dito mga ma'am sir. Okay, ayan, si Koguryo. Ito yung pinanggalingan ng name ng Korea. Korea, that came from the word Koguryo, okay? Or Koryo. Koguryo, then Koryo, then Korea. Okay? Ayan. Sige, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Next tayo. Either of the choices blank going to disrupt the schedule. Has, is, have, are. Ayan. Anong sagot natin dito? Anong sagot natin dito, mga ma'am, sir? Sagot po, sagot, 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 sagot. Pakiin dyan sa chat box. Ayan. Pakiin po, pakiin, pakiin. Sige, sige, pakiin sa chat box, pakiin sa chat box. Okay, ayan. Sa number 12 mga ma'am sir, ang tamang sagot natin dito, ang tamang sagot natin is, ayan, pag nakakita kayo ng either, neither, okay? Ayan. Tapos each. Eto lang ha, walang either or, neither nor, hindi. Either, neither, each, at saka every lang. Okay? Every. Pag ganito mga ma'am sir, plus singular verb na kaagad tayo dyan. Okay? So singular verb here. Wala na tayo dito kasi they are all plural. Di ba po? Plural. Tapos, it's either A or B. Ngayon, ing form yan. Eto siya, dapat followed siya ng past participle. So, wala din tayo kay letter A. Tamang sagot natin, letter B. Okay? Clear? Clear? Ayan. Yung ang subject natin is either, neither, each, and every po. Pag ganun, choices mga ma'am sir, it's not the subject. Ang choices kasi, ang choices is just object of the preposition of. Di ba po? An object of the preposition doesn't affect the subject-verb agreement in this sentence. Okay? Ayan. Clear po ba tayo doon? Okay. Pa-screenshot. Pa-screenshot tayo. Mga ma'am sir, pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sige. Move on tayo. Question number. Okay. So dito. Isa to sa ano. Ayan. Okay. A factory produced 2,300 TV sets in its first year of production. 4,500 sets were produced in its second year and 500 more sets were produced in its third year than in its second year. So how many TV sets were produced in 3 years? Ayan. Sige nga po mga ma'am sir, paano po?
Ayan. Paano po? Paano mga ma'am, sir? Pa-comment diyan sa chat box kung anong sagot natin dito. This is just simple analysis and simple addition lang po. Okay? Ayan. This is not hard mathematics question. This is just simple analysis and addition. Okay? Ayan. Sige, sige, sige. Pa-comment diyan sa chat box yung sagot natin, mga ma'am, sir. Ano ang sagot natin dito? Ayan. Okay, so sabi dito mga ma'am sir, during the first year, 2,300 TV sets daw. O, 'di ba? Ayan. Tapos, pagdating naman ng second year, 4,500 TV sets. Okay? Now, pagdating ng third year, sabi dito, 500 more sets were produced in its third year than in second year. O, 'di ba? Ayan. So that means mag-add tayo ng 500 dito. Mag-add tayo ng 500 diyan. That means 5,000 po sa third year. Nakuha nyo? Okay, tapos pag i-add natin 'yan mga ma'am sir, that gives us 11,800 which is letter A. Okay? Ayan, clear po ba tayo? Clear po mga ma'am sir, clear po. Pa-comment nga ako ng A dyan, ng 13 dyan sa chat box. Pa-comment ako ng 13 dyan sa chat box. Pa-comment ng 13. Pa-comment po ng 13 dyan sa chat box. Okay, sige, 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 sige. Next, screenshot pala tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo mga ma'am sir. Question number 14. Ayan, ano yan? Mimosa pudica, locally known as Makahia, is called as such because its leaflets tend to close when touched. Ayan, sana all touched. This organism response to a given stimuli is called hydrotropism, thigmotropism, geotropism, or phototropism. Ayan po, dyan po sa chat box natin mga ma'am sir, pa-comment ng sagot natin sa question number 14. Question number 14. Okay? Ayan, sige, sige. Paano po naging 5,000 ang third year? Ayan. Eto, teacher, oh, eto po, eto po. Dito tayo magbase, yung in-underline ni Teacher Seppi, 500 more sets were produced in its third year than second year. Ilan ba yung second year niya? Di ba? 4,500 plus 500 lang po tayo, teacher. That is 5,000 po. Okay? Ayan. Sige, sige. Okay, question number 14. Question number 14. Okay, so ano dito mga ma'am sir? Hydro, this is water. O, diba? Tapos, eto naman, photo, light tayo dyan. Light. Geo naman, this is soil. Ayan, soil po tayo. Kaso lang, eto siya, touch. That is thigmotropism po. Okay, letter B tayo dyan. Pag touch. Okay? Ayan. Okay po ba tayo doon? Ayan, paano po? Pa-screenshot mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Move on tayo. Question number 15. Who was the first president of the Third Republic of the Philippines? Third Republic daw ng Pilipinas. Okay? Ayan. Sige, sige. Ano ang sagot natin dyan? Ano ang sagot? Ano po ang sagot natin? Question number 14 mga ma'am sir. Question number 14. 15 pala, 15, sorry. Okay, si Manuel Rojas. Third Republic ha, Third Republic, siya yung pinakauna. Ayan, sa First Republic, sino nga ang president natin? Si Emilio Aguinaldo. Okay, ayan, si Emilio Aguinaldo. First Republic, tapos ang sumunod nun, Commonwealth. Okay, ayan, Commonwealth po ang kasunod nun. Okay, sa Commonwealth po, dalawa. Si MLQ, ayan, Manuel L. Quezon, tapos si Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. O, 'di ba? Tapos, dito po, in between that, during the Japanese occupation, Second Republic po yun. Second Republic po yan. And nag-iisa lang po ang president natin dyan, si Jose P. Laurel. Okay? Ayan. Tapos, Third Republic natin, Third Republic mula kay Rojas, ayan, mula kay Rojas hanggang sa early part ni Marcos Sr. Okay? Ayan, Marcos Sr. po. Tapos, yung Fourth Republic natin, mga ma'am sir, ang Fourth Republic during, ayan, Fourth Republic po during the martial law. Okay? Ayan, martial law po yan. Okay? Fifth Republic naman po, Fifth Republic natin mula kay President. Ayan. Former President Corazon Aquino. Ayan, Aquino hanggang
present na, okay? Pero yung early part ng ano administration ni Corazon Aquino mga ma'am sir, yung early part niya is revolutionary government 'yon, okay? Ayan, bago na draft yung 1987 Philippine Constitution, revolutionary government 'yon, okay? Ayan, yung nag-take effect yung 1987 Constitution, doon nag-start ang Fifth Republic. Pero kino-consider siya na during the ano po, reign ni former President Corazon Aquino, doon nag-start ang Fifth Republic. Okay? Ayan. Sige. Screenshot tayo mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Sa mga gustong sumali mga ma'am sir ha, i-message nyo lang pa ako sa mga gusto neto. Ayan. Ito po yung ino-offer namin sa TCRC. Ayan, 700 po. Wala na po ibang babayaran dyan kung BA-Ed kayo. Kung BS-Ed naman kayo, 1,100 po lahat. Ayan, may ang kasama dyan, 25 sets na Prof. Ed, 25 sets na Gen Ed, at na mga Macboards yun ha, tag 150 questions per set, tapos 12 days ang final coaching sa Prof. Ed and Gen Ed. Kasama na ang pabaon blessings at saka pre-board natin, okay? Same sa major, pero 12 sets lang ang ano natin, Macboards dyan sa major ship, okay? 3 days ang final coaching, may pre-board, may pabaon blessings din tayo dyan mga ma'am sir, okay? Ayan, tapos regular coaching kasama na din po yan. Of course, daily tayo ngayon, okay? Ayan, kaya message niyo pa ako. Message niyo pa ako mga ma'am sir, okay? Sa mga gustong sumali. Ayan. Maraming salamat mga ma'am sir. God bless everyone and lahat ng magano, bago tayo umalis sa live na ito, pa-comment ng name nyo kung gusto niyo maging LPT ngayong March 23, pa-comment ng name nyo tapos LPT diyan sa chat box mga ma'am sir. Pa-comment ng name nyo at saka LPT diyan sa chat box po. Pa-comment ng name nyo tapos LPT sa chat box bago kayo umalis. Ayan, lahat po ng nanood ng live session ni Teacher Sepi ngayon magiging LPT ngayong March 23, 2025. O, 'di ba? Ayan, kaya laban po tayo mga ma'am sir. Ayan. Okay, laban tayo. God bless everyone. Ayan. God bless po, God bless. Stay safe, good night. This is teacher. Paano mag-join? I-message niyo pa ako, teacher. I-message niyo pa ako. Itong nag-live po ha. Ayan, ito pong nag-live mga ma'am sir, ito lang po ang ano, ang iano nyo. Okay? Ang i-message nyo. Ako lang po ang i-message nyo itong nag-live po kasi po maraming scammer sa FB ngayon. Maraming nangyay-scam, nagbebenta ng ano, ng mga let review materials pero hindi nagsisend sa email. Meron minsan may nagsisend sa email, nagbebenta, nagsisend sa email pero mali-mali ang sagot. Kaya be careful po mga ma'am sir. Sayang po ang oras kung puro mga mali yung mga sagot ng mga reviewers ninyong nabili online ha. Be careful sa mga scammers. Ayan, so kasi sobrang dami na pong nagme-message sa akin na na-scam na ganito, ganito, ganyan. Meron pang online review daw 2,500 pero hanggang ngayon walang review na nangyayari. Kaya be careful po mga ma'am sir, okay? Ayan, sabay-sabay tayong lumaban dyan sa mga scammers na yan habang lumalaban tayo para sa 3 letra, di ba? Ayan, sige po. Maraming salamat mga ma'am sir. God bless everyone. March 2025 LPTs. Ayan, see you tomorrow sa another session natin. God bless po. Good night. This is Teacher Zepi. Stay safe everyone.